Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang araw mga Kirara at sa iyo Sir Kira. Ako po si Andrea ng Pasig. Medyo matagal na rin akong listener ng horror podcast o narrations sa YouTube. Pero mas madalas akong maglagay sa channel nyo nila Sir Neb, Pinuno at Boss Paul. May gusto lang sana akong ibahaging kwento sa inyo. Actually, matagal na tong nangyari. Siguro mga 2013 o 2014 yon. Nung ipanganak ng tita ko, yung bunso nila. Sa isang maliit na private hospital siya nanganak. Dito lang din sa Pasig. Hindi ko na lang po papangalanan, pero malapit na rin siya sa Cainta. So bakasyon yon. Actually, kakagraduate ko lang noon ng college. Nag-a-apply na ng trabaho, pero hindi ko pa sineseryoso. So yun nga. Nasa Pampanga ako nung time na yon. Nagbabakasyon sa bahay ng mga lola ko. Tinawagan ako ng asawa ni Tita May na si Tito Ron kung pwede daw akong umuwi muna sa Pasig para samahan si Tita sa ospital. Kasi nga nanganak na daw ito. Medyo nagulat ako noon kasi parang mas maaga sa inaasahan namin yung panganganak niya. Pero syempre, sumigid naman agad ako ng uwi sa Pasig. Hindi kasi pwedeng magstay si Tito Ron sa ospital para bantayan si Tita May dahil may trabaho siya sa umaga. Gabi lang talaga siya makakapagbantay. Bumiyahin na rin ako nung araw na tumawag si Tito Ron. Isinama ko yung dalawa kong pinsan para hindi naman boring sa ospital. Pagdating namin, may naabutan kaming parang komosyon sa labas ng katabing kwarto ni Tita. So bale, private nga kasi, kaya kanya-kanya ng room yung mga pasyente. Ewan ko lang pala sa ibang floor ha, kasi ganun sa second floor kung saan nakakonfine si Tita. At saka hindi ko rin pala alam kung may iba pang mga room sa ibang floor. Dun lang kasi kami nung nagstay sa second floor. Pero may hagdan pa paakyat eh, so baka meron, o baka iba na yung naupa dun. Hindi ko talaga sure. At dahil nga may komosyon, siyempre, nakiusi muna kami, di ba? At base sa nasagap ko nung pagdaan namin sa kanila, jowa daw nung pasyenteng nanganak yung lalaking nasa labas. Kasama nito yung nanay at tatay niya siguro yun. Parang nagpipilit silang pumasok, pero ayaw pumayag nung pamilya nung babae. Hindi kasi ata tanggap yung relasyon nila. Parang something ganyan yung pagkakaintindi ko sa usapan nila eh. Eh saglit lang naman kaming dumaan doon. Kaya hindi ko gaanong buo yung kwento. Di naman kasi ako marites eh. Medyo lang. Kidding aside po, pagpasok namin sa room ni Tita, wala pa siya doon. Pero kung tama yung pagkakaalala ko, nandun na yung baby. Nandun din si Tito Ron. At sa kanya ko nakumpirma na ganun nga yung eksena doon sa kabilang room. Hindi ako chismosa, pero ang galing ko lang tsumamba. Charot. Mga 30 minutes siguro ang nakalipas. Dinala na ng mga nurse si Tita sa room niya. Gising na siya pero manhid pa yung katawan sa anesthesia. Cesarean kasi siya. Siguro mga 11 or magto-12 na ng gabi nung iwan na kami ni Tito sa pagbabantay. Wala pa daw siyang tulog kaya uuwi na muna siya dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. Okay na rin noon si Tita, nakakausap na namin. Hindi pa siya pwedeng kumain that time. Tubig-tubig lang. Kaya naman nung nakaramdam ako ng gutom, lumabas na lang muna ako para kumain. Sinabihan ko yung mga pinsan ko. Salit-salit na lang kami sa paglabas para dalawa lagi yung bantay ni Tita. So ayun na nga. Bumili lang ako ng bacon and egg sandwich sa Angel Burger. Tas bumalik na ako sa ospital. Doon ako pumesto sa may hagdan.
Katapat ko lang noon yung pinto ng 2 room sa second floor. Wala kasing kahit bench man lang na pwedeng maupuan sa labas ng room. Habang kumakain ako at nagsiselfone, nakita kong dumaan yung jowa ng pasyente sa kabilang room. Sure ako na siya yon, kasi yun pa rin yung suot niyang damit at shorts. Mabagal siyang naglakad papunta sa tapat ng room ng jowa niya. Yung pagdaan niyang yun sa tapat ko, siya ding pagdaan ng malamig na hangin. Hindi siya yung bastang malamig lang eh. Yun bang parang may dumamping yelo sa balat ko? Ganun yung pakiramdam. Pero hindi ko lang pinansin yun. Tuloy lang ako sa pagkain ko. Pero kasi napaka-unsettling nung pakiramdam ko nung mga sandaling yun mula nung dumating yung lalaki. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Na feeling ko magkakasakit pa ako. Tapos ayun nga, ang lamig bigla. Hindi naman naka-aircon sa labas ng mga rooms. At hindi din naman ganun kalakas yung hangin para lamigin ako ng ganun. Talagang pinaninindigan ako ng balahibo sa lamig eh. Yung lalaki, andun lang siya sa tapat ng room. Parang nag-iisip kung kakatok ba siya o ano. Well, gets ko naman kung nagdadalawang isip siya matapos nga naman yung nangyari kanina. Pero wala naman kasing mangyayari kung basta na lang siyang tatayo doon sa tapat ng pinto. Tapos eto na nga yung pinaka nagpakilabot sa akin, Boss Kira. Nung una kasi, hindi ko siya masyadong tinatapunan ng tingin. Pero kita ko siya sa peripherals ko. Kasi nga, katapat ko nga lang yung rooms. Nung nag-decide akong tingnan yung lalaki, nabigla ako sa itsura niya. Sira-sira yung damit at shorts niya. Tapos puro dugo. Ang dami niyang sugat sa tuhod at braso. Meron siyang hawak na basag na nutshell na helmet. Tapos may tumutulo pang dugo doon. Pag-angat ko ng tingin sa mukha niya, nagulat ako nung bigla siyang lumingon sa akin. Kitang-kita ko yung deform niyang mukha. Basag yung bungo niya, Boss Kira. Tapos, agos ng agos yung dugo mula sa ulo niya. Hindi ako nakasigaw sa gulat at takot ko nun. Talagang natuod ako sa kinapupwestuhan ko. Naputol lang yun nung biglang bumukas yung pinto ng kwarto ni Tita May. Tapos lumabas yung pinsan kong si Ara. Kaya napabaling yung tingin ko sa kanya ng ilang segundo. Pero pagbalik ko ulit ng tingin doon sa kinatatayuan ng lalaki, wala na siya. Putya, Boss Kira. Aaminin kong napaihi ako ng bahagya nun sa panty ko. Grabe kasi yung takot na naramdaman ko. Hindi pa ako nakagalaw agad nun. Nakatakbo lang ako nung tawagin ako ni Ara. Ang tagal ko daw bumalik, nagugutom na rin sila. Tulala ako nun habang nagbabantay kay tita. Hindi ko alam kung ikukwento ko ba o hindi. Pero mas pinili kong wag na muna. Pag-uwi na lang kako namin, sabi ko sa sarili ko. Para na rin hindi kami magkatakutan habang nandun pa kami sa ospital. Kinabukasan nun, mga magtatanghali siguro yon. Narinig namin na maingay na naman sa kabilang room. Kaya sumilip kami ng bahagya sa pinto. Yung nanay nung lalaking jowa. Tapos kapatid niya siguro yung medyo bata-batang babae na kasama nung matanda. Parang may pinag-uusapan sila ng pamilya ng babae. Mula doon, dinig namin yung iyak ng babaeng jowa. Umiiyak din yung magnanay. Pero hindi namin nasagap kung anong meron. Kasi nahiya kami nung bigla kaming lingunin ng nanay ng lalaki. Kaya biglang pasok din kami, sabay sara ng pinto. Naalaman lang namin yung nangyari nung may pumasok na nurse sa room ni tita para bigyan siya ng gamot. Sobrang curious kasi talaga kami, kaya tinanong na namin sa kanya kung alam ba niya kung anong nangyari sa kabila. At ayun nga,
Sabi ng nurse, wag lang daw kaming maingay. Pumunta daw pala yung nanay at kapatid ng lalaki para ibalita na patay na daw ito. Naaksidente daw sa motor noong gabi. Galit na galit yung nanay kasi ang sinisisi nila yung pamilya ng babae. Ang sabi kasi, papayag lang daw silang makita ng lalaki yung anak niya kung babayaran nito yung bills sa ospital. Estudyante pa lang pala yung lalaki kaya wala pang trabaho. At hindi din naman daw mayaman yung pamilya para makapaglabas ng pera agad-agad. Kaya ayon, malamang daw na nagkukumahog na makahanap ng pera yung lalaki. Sa isip ko, kaya pala ganun yung itsura niya nung makita ko siya. Nakakaawa man, pero nakakatakot pa rin. Ang galing nga ni Marites ng nurse. Nakachismis agad siya. So yun lang naman po, Boss Kira. Never kong makakalimutan yun kasi yun yung unang beses na nakakita ko ng kaluluwa ng tao at sa nakakatakot pang anyo. Hanggang dito na lang po. Sana mapagbigyang mapasama sa upload nyo. Salamat po and God bless. Tawagin niyo na lang po akong Ellie, Sir Kira. Hello po sa lahat ng tagapakinig ninyo. Sana po mabasa at maisama niyo din itong kwento ko sa mga i-upload ninyo. Isa nga po pala akong nurse, Sir Kira. At ito pong kwento ko ay ang una at hopefully ay huling paranormal na karanasan ko na habang nasa duty ako. Maikli lang po pala ito, kaya sana mapagbigyan pa rin. Naaalala ko lang talaga bigla kaya naisulat ko. Anyway, naalala kong nag-grounds ako. Bandang 4:00 ng umaga yon. Since wala pa akong kahit anong karanasan sa multo o kahit ano pa mang paranormal, ay hindi ako bastang natatakot. Kahit pa madami na akong nadidinig sa mga kasamahan kong nurse ng mga nakakatakot na karanasan nila sa ospital na yon. Pero kahit wala pa akong karanasan, ay may natural kasi akong takot sa mga lugar na madidilim. Doon banda sa dulo ng hallway, yung pinaka-ayaw kong parte sa floor na yon. Mahina kasi yung ilaw sa banda doon, kaya madilim. Ilang beses na naming na-request na palitan ng ilaw doon, pero wala pa din. So yun nga, mabilis kong pinasok yung nasa dulong kwarto. At nakita ko doon na gising pa yung bantay ng pasyente. Parang ang kakagising lang niya dahil naabutan ko siyang nagiinat pa. Binati ko siya at ipinaalam na i-check ko yung pasyente. Nagulat lang ako noon nung tanungin niya ako kung bakit uulitin ko yung pag-check at kung may problema daw ba. So sabi ko, wala naman po. Tas tinanong ko din kung meron na bang ibang nurse na nagpunta doon. Sagot niya, meron daw. Nakaputi daw na babaeng nurse. Chinek at inayos lang daw nito yung dextrose ng mama niya. Tapos lumabas na. Tumango na lang ako, kaya chinek ko na lang din kung okay ba yung dextrose ng pasyente. Tapos nagpaalam na ako sa kanya. Pero dahil alam ko naman na madaming katatakutan talaga sa kahit saang ospital, hindi ko na sinabi sa kanya na wala kaming nakaputing nurse nung mga oras na yon. Hello, Boss Kira. Itago niyo na lang ako sa pangalang Buboy. Listener niyo po ako from Batangas City. Itong ibabahagi ko pong kwento ay nangyari taong 2003 nung na-hospital po yung tatay ko.
Isang hapon yun, habang nasa klase ako. Grade 5 ako nito kung di ako nagkakamali. Pumunta yung kapatid kong bunso sa school. Pinapauwi daw ako ni mama dahil na ospital nga daw si papa. Agad naman akong nag-excuse sa teacher namin. Sinabi ko yung dahilan, kaya pumayag naman ito na umuwi na ako. Sabi ng kapatid ko, diretso na daw ako sa ospital, sabi ni mama, dahil wala daw kasama si papa doon. Si mama kasi, kalat agad yung paa kung saan makakadalhin siya ng pambayad sa ospital at pambili ng mga gamot. Meron po kasing butas sa puso si papa, kaya may mga ganong pagkakataon talaga na bigla na lang siyang manghihina at mahihimatay. Pero hindi naman madalas yon. Bihira lang din kasi malakas po ang fighting spirit ni papa. Pagdating ko sa ospital, tinanong ko agad sa information kung saan yung room ng papa ko. Nakalimutan ko na kung anong room. Basta sa second floor yon. Nakalagay din naman sa labas ng room yung mga pangalan ng pasyente na nakakonfine sa loob ng room. Nag-alangan pa ako nung una kasi pagbukas ko ng room, hindi ko agad nakita si papa. Nag-CR lang pala. Buti sinabihan ako ng ibang mga kasama ni papa sa room. Doon lang kasi siya noon sa maramihan kasi wala naman kaming perang pang private. So yun nga, putla pa si papa nung madatnan ko. Actually hindi nga pala, parang nangingitim pala siya. Nung makita ko si papa, parang sumigla naman yung mukha niya. Agad niya akong inutusan na bumili ng makakain sa 7-Eleven sa tawid. Pinasabay niya na rin yung resetang gamot sa kanya. Bumili lang ako ng 2 siopaw, tubig at soft drinks. Tapos balik na ako sa room ni papa nung mabili ko na yung gamot niya. Pagbalik ko nga, 3 na lang silang pasyente doon sa room. Tas nagliligpit na rin yung pamilya nung isa pa na malapit doon sa pinto. 4 kasi silang naka-admit sa room na yun nung unang dating ko. Maya-maya pa nga, nakaalis na rin yung isa pang pasyente. Bale, 5 na lang kaming natira sa room na yun. Si papa, ako, tapos yung isang pasyente at yung 2 bantay niya. Nakakakwentuhan ko sila bahabagya kaya nalaman ko na asawa ng pasyente yung matandang babae. Hindi nila nabanggit yung isa pang babae na kasama nila kaya hindi ko na lang tinanong. Actually, no choice lang naman talaga ako kaya nakikipag-usap ako sa kanila. Di kasi ako komportable na makipag-usap sa mga taong di ko kilala. Lalo pa, doon ko lang naman sila nakita. Nakalimutan ko na yung dahilan kung bakit na-admit yung matandang lalaki. Medyo hindi ko rin kasi maintindihan yung pagsasalita ni nanay Kasi parang kinakain niya yung words. Hindi malinaw. Tas medyo mahina pa yung boses niya. Pero ang daldal naman. Kaya kahit hindi ko naiintindihan minsan yung sinasabi niya, tango na lang ako ng tango. Yung kasama nilang isa pa, di naman nakikipag-usap. Basta nakaupo lang doon. Nakala mo may sariling mundo. Medyo creepy nga yung itsura nun Alam mo yung parang ilang araw nang di naliligo. Tapos naka all black pa. Basta nakatingin lang siya sa pasyente nila. Kakakwento ni nanay, hindi ko napansin na nakatulog pala ako sa tabi ni papa. Madilim na nung magising ako. Nandun na rin sila mama at yung kapatid ko. Mukhang ayos na rin ang pakiramdam ni papa. Kaya naisip ko na makakalabas na din kami agad sa ospital. Maya-maya nun, nakisuyo yung matandang babae na pabantay lang daw saglit ng pasyente nila. Bibili lang daw siya ng gamot at pagkain nila. Umuo naman si mama. Ako naman, medyo nagtaka lang. Bakit kailangan pang ihabilin sa amin 2 naman silang bantay? Pagtingin ko dun sa kasama nila, lalo pa akong nagtaka. Kasi hindi nagbago yung pwesto niya. Kung ano yung pagkakaupo niya kanina bago ako makatulog, ganun pa rin siya hanggang sa mga oras na yun. Di ko na lang pinansin. Kako baka may saltik sa utak kaya ganun.
At kaya din siguro nakihabilin pa si nanay sa amin. Ilang saglit pa, may pumasok na nurse. Tapos pinalitan ng dugo yung dextrose ni tatay. Doon ko unang beses na nakitang gumalaw yung isa pa nilang kasama. Nanlalaki yung mga mata niya habang titig na titig doon sa isasaling dugo sa matanda. Lunok pa siya ng lunok na akala mo natatakam doon sa dugo. Gagi, kinilabutan talaga ako nung makita ko yun. Napatingin ako kay mama, pero parang wala lang naman sa kanila. Para bang ako lang ang nakakakita dun sa babae. So hinayaan ko lang. Sunod nun dumating na rin si nanay. Nakita kong bumalik na sa dating posisyon yung babae. Tapos hindi na ulit siya gumalaw. Sabi ko, "Lo, ano yun?" Pero bigla akong napaiwas ng tingin sa kanya nung bigla itong tumingin sa akin. Tangina, nanlalaki sa pandidilat yung mga mata niya. Tapos yung itim, mas malaki sa normal na halos masakop na yung buong mata niya. Namumula din yung paligid. Natakot ako nun, kaya mabilis akong tumalikod. Kinausap ko yung bunso kong kapatid. Sabi ko, tingnan niya yung babaeng nakaitim sa kabilang bed. Nakakatakot yung itsura. Napatingin ako sa kapatid ko nung sabihin niyang oo nga daw. Kanina pa nga daw siya natatakot dun sa babaeng nakaitim na yun. Tinanong ko si mama kung hindi pa ba kami uuwi. Kaso sabi niya bukas pa daw. Kaya naman kabado ko nun. Pagkaalis ng nurse ay nagpasalamat yung matanda kay mama. Tapos kwentuhan ulit sila. Lumabas na lang ako nun kasi natatakot talaga ako dun sa babae. Tapos parang kami lang ng kapatid ko yung nakakakita sa kanya. Tumambay na lang muna ako nun sa 7-Eleven. Pagbalik ko ulit sa room, nakapatay na yung ilaw. Yung kapatid ko natutulog na doon sa isang bakanteng bed. Si mama nagsi-cellphone. Hindi ko lang sure kung may ka-text o naglalaro ng Snake. Yun pa kasi yung uso nun. Yung matandang babae, nakaupo na lang sa bedside ng asawa niya at parang naghahanda na ring matulog. Hindi ko nakita nun yung babaeng nakaitim. Siguro kako umalis na. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Nahiga na ako sa tabi ng kapatid ko. Tas maya-maya lang, nakatulog na din ako. Di ko alam kung anong oras yon. Basta nagising ako. Inilibot ko yung paningin ko sa room. Sobrang dilim. Yung konting liwanag na lang na pumapasok sa siwang ng pinto ang meron. Nung tumagal nasanay na rin yung mga mata ko sa dilim. Tulog na rin ang lahat ng mga oras na yon. Pagdako ko ng tingin doon sa pwesto nila nanay, nakita kong nandoon na ulit yung babaeng nakaitim. Kinabahan ako kasi parang may kung ano siyang ginagawa nun. Pilit kong inaaninag kung anong ginagawa niya. At talagang nangilabot ako nun, Sir Kira, nung makita kong sinisip-sip niya yung dugong isinasalin sa matanda. Parang sarap na sarap siya nun. Sa sobrang takot ko nga, nagtalukbong na lang ako ng kumot. Isiniksik ko talaga yung sarili ko sa kapatid ko. Hanggang sa hindi ko na malayan na nakatulog na lang ulit ako sa takot. Nagising na lang ako nung makarinig ako ng kaguluhan. Ang daming nurse sa room. Tapos si nanay, iyak ng iyak. Naalala ko agad yung nakita ko nung gabi. Tapos mabilis kong tinignan yung lagayan ng dugo. Ubus na. As in simot na simot, Sir Kira. Sinubukan pang i-revive si tatay. Pero namatay din po siya bago kami makalabas ng ospital. Awang-awa kami nun sa matandang babae. Kasi
Base sa kwentuhan nila ni Mama, silang dalawang mag-asawa na lang ang magkasama sa buhay. Yung mga anak kasi nila, kanya-kanya na ng buhay. At ayaw din daw humingi ng tulong ni tatay sa mga yon. Kasi minsan na daw silang napagsalitaan ng hindi maganda. Di ko alam, Sir Kira. Wala talaga akong ideya kung ano ba yung nakita kong yun. Kung kaluluwa ba, aswang o vampira, o kung ano pa man. Kasi kung kaluluwa man yun, ba't siya umiinom ng dugo? Diba, puro pakita at paramdam lang naman sila. At kung aswang man o vampira, bakit kami lang ng kapatid ko yung nakakita sa kanya nung time na yon? At hindi sila mama o kahit yung dalawang matanda. Ewan ko talaga, Sir Kira. Di ko po talaga alam. Hanggang ngayon na matanda na ako, tanong pa rin niya na hindi ko masagot. Kahit kasi sa dami na ng stories na napakinggan ko na mayroong iba't ibang uri ng nilalang na kampo ng kadiliman, wala pa rin talaga akong naririnig na kagaya nung nakita kong yun. Baka po mayroong nakakaalam sa inyo o naka-experience na din ng kagaya nito. Sana may makuha akong sagot. Yun lang, Sir Kira. Salamat po. God bless. Hello po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Lala. Last year lang po nangyari itong ikukwento ko. At sana mabasa niyo po. Maikli lang naman po ito. Nangyari to sa ospital. Noong isang beses na ma-ospital ang lola ko. Ako lang kasi yung available sa amin na magbabantay kay lola. Naka-private room kami. At doon lang ako sa sofa natutulog tuwing gabi. Ang kaso, hindi kasi talaga ako sanay na matulog sa kung saan saan. Kaya 2 gabi din akong hindi nakakatulog ng maayos. Pero bukod sa namamahay ako, may isa pang dahilan kung bakit hindi ako makatulog. Sa unang gabi pa lang namin doon, maaga pa lang, sinubukan ko ng matulog agad. Takot din kasi ako. Nag-overthink talaga ako. Dahil siyempre alam naman nating lahat na madami nang namatay sa ospital. Nung masiguro ko na tulog na si Lola, nahiga na ako agad at nagtakip ng muka. Maliit na kumot lang kasi yung dala ko nun. So imbis na sa binti ako magkumot, mukha ko na lang ang kinumutan ko. Sinubukan kong matulog, pero sumakit na lang yung mata ko sa pagpikit. Wala pa ding antok na dumadalaw sa akin. Sa inis ko noon, dahil naiinita na din ako sa mukha ko, ay bumangon akong diretsong paupo na talagang pinagsisihan ko. Sa tapat kasi ng bed ni Lola, merong matandang babae din. Nakasanggura yung buhok at nakatingin lang ng diretso kay Lola. Pumikit ako at nagkunwaring ipinapagpag yung kumot. Tapos nahiga at nagkumot na lang ulit ako ng maayos. Namaluktot ako dahil sa liit ng kumot na gamit ko at siniguradong nakumutan din ang paa ko. Damang-dama ko talaga noon yung lamig sa loob ng kwarto namin. Hindi ko alam kung lumamig ba sa kwarto o nanlamig ako sa takot. Nagdasal lang ako ng nagdasal habang nakatagilid at nakapikit. Di na din ako gumalaw nun. Parang may 1.5 oras din akong nakaganon lang. Hanggang sa marinig ko na may pumasok na nurse sa kwarto namin. Nilingon ko siya agad, tapos tumayo ako. Parang gusto ko talaga siyang yakapin nun sa sobrang takot ko. Hindi mawala sa isip ko yung nakakatakot na matandang babae na yon.
Sa ikalawang karanasan ko, Sir Kira, sa ibang ospital na namin dinala si Lola. As usual, ako pa din ang bantay sa kanya. Private room pa rin kami dahil ayaw pa iwan ni Lolang mag-isa sa ospital. Gusto kong ilaban nun na ayoko nang magbantay. Pero kasi pag sinabi ko ang dahilan, siguradong mas aayawan nilang magbantay kay Lola. Kung ano-ano ang dahilan ng sinabi ko, pero ako pa din talaga ang walang nagawa. Actually, akala ko, mas okay dun sa ospital na yon. Medyo bago kasi yung ospital. Hindi ko alam kung kailan siya naitayo o nag-start na mag-operate. Pero itsurang bago talaga. Malinis, maaliwalas. Kaya medyo nag-expect din ako na matiwasay kong maitatawid ang isang gabi namin doon. 7 PM na nang pumunta ako sa ospital. Galing pa ako sa racket ko nun. At pagdating ko doon, ihing-ihi na talaga ako. Hindi ko na kayang umakyat pa muna sa kwarto ni Lola para lang makaihi. Kaya doon na ako sa CR sa baba dumiretso. Meron lang 2 cubicle sa loob at pareho namang available yun. Sinilip kong pareho kung ano yung mas malinis. In fairness naman, parehong malinis at tuyo. Kaya doon na ako sa dulo pumasok. So nakaupo na ako nun sa bowl nung marinig ko na may pumasok sa katabing cubicle. Nung matapos naman ako, agad din akong lumabas. Nagulat pa nga ako ng bahagya kasi nakalabas na din pala ng cubicle yung kakapasok lang. Naisip ko pa nga, parang sobrang tagal ko namang umihi at nauna pa sa akin yung nurse na lumabas. Nginitian niya ako mula sa salamin kaya ngumiti din ako pabalik. Hindi na ako masyadong nag-ayos nun at dumiretso na ako ng labas para pumunta sa kwarto ni Lola. 1 oras pa bago ako iniwan ng pinsan ko sa ospital. Si Lola, nakahiga lang. Ako naman, nakaupo na sa sofa habang hinihintay siyang makatulog. Dito nagsimula yung kakaibang pangyayari sa akin. Habang nakatingin ako kay Lola, naramdaman kong bumigat yung mata ko. Pero dahil nakikita kong gising pa si Lola, dahil nga dilat pa siya, pinipigilan ko ang sarili kong makatulog. Hanggang sa nahulog na yung ulo ko mula sa pagkakasandal ko sa sofa at bigla akong naalimpungatan. Pagising ko, wala ako sa kwarto ni Lola, kundi nasa loob ng cubicle na pinasukan ko sa baba. Sobrang weird kasi. Paglabas ko, nakita ko ulit yung nurse at nginitian niya ako ulit mula sa salamin. At dahil sa talagang naguguluhan ako, hindi ko na siya nginitian pabalik. Dumiretso na akong labas. Pupunta sana ako nun sa kwarto ni Lola. Nung marinig kong tinawag ako ng pinsan ko, di kalayuan sa hagdanan. Tinanong niya ako kung bakit daw ang tagal ko. Samantalang nag-message daw ako sa kanya na nasa ospital na ako at iihi lang. 30 minutes na daw yung nakalipas. Hindi pa din ako pumapanik sa taas. Kaya daw bumaba na siya para tignan at hanapin ako. Hindi ko naman siya masagot. Kasi maski ako, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Hindi ko din alam kung paano kong ipapaliwanag yung nangyari. Pag-akyat namin sa kwarto, tanong siya ng tanong kung anong nangyari sa akin. Pero sinagot ko na lang siya ng wala. Tulog na si Lola nun, kaya nagstay na lang din yung pinsan ko ng 1 oras pa bago nagpaalam. Nag-ayos na din ako ng higaan ko. Nagdasal din muna ako bago matulog. Hanggang ngayon po talaga, palaisipan sa akin kung ano yung nangyari na yun. Masyadong totoo sa pakiramdam yung nangyari sa akin para maging panaginip lang. At lalong hindi ako naniniwalang nakatulog ako sa loob ng cubicle at nanaginip pa. Mas natakot na tuloy akong pumunta sa ospital dahil para akong napaglaruan sa mga nangyari na yun.
Hi Sir Gira, good day po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay sa channel ninyo. Tawagin niyo na lang po akong Arnel. Isa po akong nurse sa isang private hospital dito sa Makati. Pero bago po ako nakapasok dito, naging caregiver din po muna ako. Bale, home service po ang trabaho ko dati. Pinapadala kami ng agency namin sa mga client na nangangailangan ng caregiving services. Pero hindi po ako full-time nun. Kinailangan ko lang na mag-working student para makapagtapos ng pag-aaral. Medyo kinakapos kasi kami nung time na yon at ayaw ko namang mahinto sa pag-aaral. Kasi 2 years na lang gagraduate na ako. So anyways, sorry po sa mahabang intro. Related din naman kasi siya dito sa isi-share kong kwento sa inyo. So eto na nga po. Meron akong naging kliyente noon na matandang babae. Bedridden na siya at talagang alagain na, lalo't nag-uulyanin na si Mami Dear. Yan na lang po ang itawag natin sa kanya. Hindi siya maasikaso ng nag-iisa niyang anak dahil may trabaho din si Ma'am Annie at si Sir Alex. Tapos yung dalawa nilang chikiting pumapasok naman sa school. Ang trabaho ko nun sa kanila syempre, alagaan si Mami Dear. Pakainin, painumin ng maintenance, linisan, at syempre bilang kompanyo na din ni Mami. Nga pala, 88 na po siya nun. Okay naman yung mga unang part ng pag-duty ko sa kanila. Okay din yung pasahod. Minsan nagbibigay pa ng extra sila Ma'am at Sir. But sadly, 4 months lang ang itinagal ko sa kanila. Dahil after ng 89th birthday ni Mami Dear, ilang araw lang, sumakabilang buhay na siya. Gaya ng sinabi ko, okay naman yung trabaho ko doon. Medyo challenging lang para sa akin dahil nga nag-aaral pa ako that time. Pero masaya naman akong alagaan siya. At tingin ko, masaya din naman sila sa pag-aalaga ko sa nanay nila at mismong si Mami Dear. Mas naging challenging lang yung pag-aalaga ko kay Mami nung huling buwan bago siya na maalam. Parang palagi kasi siyang irritable nun. May mga hinahanap siya palagi na hindi ko naman alam kung saan hahanapin. Pag tinatanong ko naman sa kanya o kay Ma'am Annie, hindi rin naman daw niya alam. Weeks before her passing, napadalas yung pagbabanggit niya ng mga pangalan ng mga taong ayon na rin kay Ma'am Annie, mga pumanaw na raw. Gaya nung isang pangalan na madalas niyang banggitin na nung itanong ko kay Ma'am, nanay daw pala ni Mami Dear. Medyo kinilabutan ako ng konti nun. Kasi kapag binabanggit siya ni Mami, sinasabi niya na nasa tabi niya raw ito at nakangiti sa kanya. Sinusundo na raw siya. At habang lumilipas ang mga araw, nadadagdagan yung mga binabanggit niyang pangalan. Isang beses noon, natutulog si Mami. So sinamantala ko yung pagkakataon na yon para umidlip din saglit at makapagpahinga. Okay naman yun kila Ma'am. Basta hindi ko napapabayaan yung obligasyon ko sa nanay nila. So yun nga, natutulog si Mami. Naupo ko sa may bedside niya at yumuko. Napapaidlip na ako nun nung biglang nagsisigaw si Mami. Nagulat ako kasi ang lakas nun. Nun ko lang narinig yung malakas na boses niya kaya medyo nagpanik ako. Nanlalaki yung mga mata na nakatingin sa may paanan niya. Takot na takot siya nun. Talagang makikita mo yung takot sa mukha niya. Sigaw siya ng sigaw ng wag. Wag. Ayaw niya raw sumama. Pinakakalma ko siya nun. Tinatanong ko kung anong meron. Ano yung nakikita niya? At sobra talaga akong kinilabutan nung sabihin niyang demonyo. Napa-sign of the cross na lang ako noon at nagdasal. Saglit lang din naman noon, kumalma na siya at nakatulog na ulit.
Pero hindi na ako naging komportable matapos yun. Ikaw ba naman? Magsisigaw ng demonyo yung kasama mo tapos bigla kang tutulugan. Ang sumunod namang nangyari ay muntik nang maging dahilan para mag-resign ako sa kanila. Same senaryo, tulog si Mami Dear. Ako, nakaupo lang sa monoblock na upuan sa may bedside niya. Ilang araw na akong puyat nun, exam week kasi yon. Kaya wala ako halos tulog at pahinga. Kaya nung mapasandal ako, di ko na napigilan na mapaidlip. Tapos bigla akong nag-sleep paralysis. Nagising yung diwa ko kasi may kung anong bumagsak. Pero nung babangon na sana ako para tignan kung ano yon, hindi ako makagalaw. Kahit anong pilit ko, ayaw talaga. Maya-maya lang, biglang may kamay na tumakip sa mukha ko. Ramdam kong malalaki yung kamay na yun dahil sakop yung buong mukha ko. Yung isang kamay, nakatakip sa may mata ko. Yung isa, sa ilong at bibig ko naman. Kaya nahirapan akong huminga. Pinipilit kong mailingon yung ulo ko. Kasi gusto kong makita kung sino yung nasa likod ko nun. Pero hindi ko talaga magawa. Akala ko talaga nun katapusan ko na yun. Tapos biglang pumasok sa isip ko na magdasal. Pero mas lalo kong nangilabot nung sinabayan pa ako nung entity na yon sa pagdarasal ko at parang binababoy pa yung dasal. Pero itinuloy ko lang. Pinilit kong maibuka yung bibig ko at bigkasin yung "In Jesus' name" ng 3 beses. Sa isip ko, buo ko siyang nabibigkas. Pero yung bibig ko, nakangangalang. Tapos maya-maya, may humawak sa braso ko at parang hinila ko. Doon na ako nagising. Hingal na hingal ako nun sa paggising ko. Pagtingin ko, si Mami Dear pala yung nakahawak sa braso ko. Nakangiti siyang nakatingin sa akin at humihingi ng tubig. Maiyak-iyak akong nagpasalamat dun sa Lord at pati na kay Mami Dear. Matapos yung nakakatakot na experience ko na yon, ayoko na talaga sanang bumalik sa kanila. Ang kaso, tinawagan ako ni Ma'am Annie. Birthday daw ni Mami Dear kinabukasan at hinahanap ako. Syempre, bilang napamahal na rin sa akin yung matanda, hindi ko natiis. Sinabi ko naman yung mga dahilan ko kay Ma'am Annie. Di ko alam kung naniwala siya, pero parang hindi kasi. Basta sabi lang niya, kahit after lang daw ng buwan na yon, magta-transition na daw kasi siya to work from home, kaya malalagi na siya sa bahay. Nga pala, ang oras ng duty ko nun sa kanila ay umaga hanggang hapon. Bale 7 a.m. to 12 noon. Pero minsan lumalagpas ako doon kasi kailangan ko pang hintayin na makauwi si Ma'am o si Sir. Then after nun, diretso na akong school. So yun nga, nung gabi ng birthday ni Mami Dear, mahahalata mo sa mga salita niya na parang namamaalam na siya sa lahat. Medyo naluha pa nga ako nun, pinigilan ko lang. At makalipas nga lang ang ilang araw, siguro 2 o 3, na maalam na ng tuluyan si Mami Dear. Nasa school ako nung time na yon, kaya wala ako sa tabi niya. Pero hindi niya ako nakalimutan. Nagpakita siya sa akin sa panaginip. Ibang-iba yung aura ni Mami Dear sa panaginip ko na yon. Sobrang aliwalas ng mukha niya. Ang saya-saya niya. Tapos ipinakilala niya ako sa mga kasama niya. Pero hindi ko na maalala yung mga pangalan na sinabi niya. Pati yung mga mukha nila. Pero sure ako na yun yung mga sundo ni Mami Dear. Hanggang dito na lang po ito, Sir Kira. Sana mabasa. Thank you po in advance kung sakali man. More power po sa inyo and God bless us all.
Hi Sir Kira, sana mabasa niyo po itong kwento ko. Tawagin niyo na lang po akong Lia. High school pa ako nung mangyari to. Napabarkada ako nun, kaya kung saan ako nakakarating. Isa sa mga napuntahan namin nun, ang hindi ko makakalimutan. Ang abandonadong ospital sa Pampanga. May isa kasi kaming friend noon na talagang gala. Kasama yung mga pinsan niya. Tapos ikukwento sa amin, saka namin paplanuhin yung kung kailan kami pupunta. At isa na nga doon yung Clark Air Base. Matagal din naming pinlano yun. Yung talagang lahat kaming 7 magkakaibigan makakasama. Kaya matagal din bago natuloy. So eto na nga Sir Kira. Nung matuloy kami, hapon na nung makarating kami sa ospital. Pero nung nasa daan pa lang kami malapit sa ospital, biglang naging kakaiba yung pakiramdam ko. Wala pa kami sa loob na ito. Kita pa lang namin siya mula sa labas. At papalapit pa lang kami nung makaramdam ako ng sobrang bigat ng pakiramdam. Maliwanag pa nun at parang may 2 oras pa bago magsimulang dumilim. Pero hindi ko talaga maintindihan yung nararamdaman ko. Sa kalagitnaan ng paglapit namin, nagsabi ako na wag na lang kaya tayong tumuloy. Pero inasar lang nila ako na bakit daw bigla akong naduwag. Wala pa naman kami sa loob. Sabi ko, iba kasi yung pakiramdam ko. Pero siguro dahil nga mga bata pa kami, walang sumeryoso sa sinabi ko. Hinila nila ako. Kahit pa ayaw ko na talagang tumuloy. Sabi nila kung kailan naman daw nandun na kami sa harap, saka pa ako nagsabi ng ganun. Wala na lang akong nagawa nun Sir Kira. Napa-sign of the cross na lang ako. Pagpasok namin, mas lalong bumikat yung pakiramdam ko. Yung feeling na hindi kami welcome doon. Ewan ko ba kung bakit ako lang yung nakakaramdam nun. Nung nasa loob na kami, gusto pa nilang maghiwa-hiwalay. Pero sabi ko wag na kasi baka may mangyari pang masama. At least magkakasama lang kami. Tinawanan pa nila ako nun. Pero sinunod naman nila kahit papaano yung gusto ko. Habang nagdilibot kami sa loob, pakiramdam ko nun, ang daming nakatingin sa amin. Kaya sa sahig lang ako nakafocus ng tingin. Paminsan-minsan lang akong tumitingin sa paligid kapag may itinuturo sila. May isang part doon na tumigil kami kasi huminto yung nasa harap namin. Itinuro niya yung morgue. Tapos tinanong niya kami kung gusto daw ba naming pumasok doon. Siyempre ako ayoko, pero pinilit nila. Na kahit man lang daw sumilip na lang kami mula sa labas. So naglakad kami papalapit doon. At pagdating nga doon, yung mabigat na pakiramdam ko nung nasa labas pa lang ay mas lalo pang bumigat pagtapat namin doon. Ramdam ko talaga sa balikat ko. At hindi lang ako nakaramdam nun, maski yung kinakapitan ko. Siya mismo, sinabi niya na wag na kaming pumasok. Kasi nga, bigla raw siyang nakaramdam ng mabigat pagtapat pa lang namin sa harap nun. Tas sabi ko lumabas na kami. Pakakako may magambala pa kami sa loob. Kaso ayaw pa din nilang manahimik. Gusto pa rin talaga nilang ituloy. Nangako silang hindi na mag-iingay masyado. Wala naman akong nagawa na. Kasi alam ko na maiinis lang sila kapag ipinilit ko yung gusto ko. Ayoko din namang maghintay mag-isa sa labas. Sa fast forward po, may ilan sa amin ang pinasok pa din yung morgue. Saglit lang sila doon pero bigla din silang lumabas. Para silang nagmamadaling lumabas nun. Tinanong namin kung bakit. Pero panay sila wala. Tas dahan-dahan na ulit kaming naglakad. Papunta naman dun sa ibang parte ng ospital. Wala nang masyadong nagsasalita sa amin ng mga sandaling yun. At kung meron man, mahina lang. Since nasa gitna nga ako,
at sa sahig lang nakafocus madalas, hinanap ko kung sino sa amin yung maingay maglakad. Yun bang parang hinihila niya yung paa niya at kumakaskas sa sahig kaya maingay? Ganon yung tunog. Pero parang okay naman ang lakad naming lahat. Kaya sabi ko, saglit lang. Hinto ka ako kami. At huminto din yung nasa likuran ko. Yung dalawa sa harap, medyo napalayo pa ng konti bago nila napansin na tumigil kami. Nakatigil na kaming lahat. Pero yung tunog nung naglalakad, nandoon pa rin. Nadinig din nila yun, kaya mabilis kaming naglakad palayo. Pinilit ko na talaga sila noon na lumabas na lang. Pero ginusto pa rin nilang tumuloy. Nakarating pa kami noon sa second floor ng ospital. Pag-akyat, hindi pa man kami nagtatagal doon. Bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na lagabog. Parang mga bakal. Hindi namin alam kung saan nanggaling. Kaya mabilis na din kaming lumabas noon. At nung nasa labas na nga kami, inutusan kami ng friend namin na nagdala sa amin doon na magpagpag. Kaya literal kaming nagpagpag ng mga sarili namin para daw walang sumama o sumunod sa amin. Medyo nagtataka pa nga ako noon kasi ang alam kong pagpag ay yung pupunta sa 7-Eleven para doon magpagpag. Pero yung kay friend, literal na pagpag eh. Anyway, wala naman pong masamang nangyari sa amin, Sir Kira. Pero yung isa sa amin, nilagnat daw kinagabihan. Buti na lang nga Friday nun. 2 days pa ang pahinga niya, kaya nakapasok naman siya agad nung Monday. Kwento niya, hindi daw niya alam kung may kinalaman yung pagpunta namin sa abandonadong ospital. Pero dun daw sa 2 araw na nilagnat siya, 2 gabi din niyang napanaginipan yung ospital. Mag-isa na lang daw siya nun sa loob at nakaupo lang kasi takot na takot daw siya. Sobrang dilim daw, pero sobrang ingay sa loob. Pero hindi naman daw niya maintindihan yung sinasabi ng mga nag-iingay. Mabuti na nga lang daw at nagigising siya agad